Nabibigyan tayo. Kaya, kung na kayo magsingit, ingay nyo, your best choice. Matamis. At sinamahan nyo na ladies' choice, maasin. Kaya nagawa ko na po ang aking tungkulin. Maraming salamat. Iuwi niyo pagmamahal. Dito at kaysa sa puro aking pamilya. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Muli po na po namin nagilimutan sa haling ng mga party list ang number 63, Buhay Party List. Muli po, palapakan po natin, Congressman Vito Atienza. At sa mga pagkakataon po ito, mga batang Maynila, handa na ba kayo? At sa mga pagkakataon po ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalina sa mga batang Maynila. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno. Maraming salamat sa ating tagapagpakilala. Muli, maraming salamat din sa ating the only mayor so far as record will show ang kauna-unahang mayor na nakatapos ng 3-term, Mayor Vito Atienza. Sa ating namang ibang bisita kanina, yung representante ni Senador Bongo, maraming salamat. At sa ating representante rin ni Senador Jaime Marcos, maraming salamat. At naipit lang po, I think he's in Iloilo, pero binabati po kayo lahat ng magiging na Congressman Rodante Marcoleta. At sa inyong lahat dito, maraming salamat at salamat sa Diyos, hindi umulan. Kanina, umalang po na. Kaya sabi ko, pagka umulan, uwi na. Nag-aalala ka kasi yung mga minamahal kong lolo't lola. Yung mga senior citizen, shoutout naman yan ang mga lolo't lola. Yung mga pinaka-spoiled sa akin, eh ayoko kayo magkasakit. Bakit? Pag kayo nagkasakit, mapupunta kayo sa ospital. Pag galing sa ospital, nga na. Di ba nakakalungkot? Kaya naman siyempre, naalala ko rin ang kalagayan ninyo. Mano pa, mukhang hindi pa kayo kumain. Sa kamay ng hindi pa kumakain. Maganda yan ang buhay. Lilipas din yan.
nagugutom. Malamang, pag-uwi niya sa kanya-kanya yung bahay. Maraming pipila po ng kaldero, walang nagsaing. Kasi nandito lahat sa Moriones. Pero, mga batang tundo, matanong ko lang kayo. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Magsipag-ingat kayo. Buti pa ang mamamayan ng Maynila ang sinisigaw, bumalik ka na. Yung isa, don't panic. Ako naman, ha? Ito, kung may halaga, galing nyo, simpleng bumbilya lang ng Moriones, hindi pa mapalitan, eh. Namamatay na yung halaman ko. At tayo, ha? O, real talk tayo. At tayo, pare-pare tayo may karanasan sa Moriones. First time natin nakita, dati tambakan lang ng basura ng kung sino-sino yan. Naging garden, naging maayos, naging malinis, naging maliwalas. O ngayon. Ako naman eh, hindi naman siguro kamahalan yung bumbilya, no? Pagka talaga ang gobyerno walang malasakit, wala talaga. Ano pa, kapag ang leader hindi umiikot, hindi niya nakikita yung tunay na sitwasyon at kalalagayan ng kanyang pamayanan at ng kanyang mamamayan. Dito, gusto niyo ba talaga akong bumalik? Marami akong iniwang utang eh. Diba sabi nila, inaraw-araw na kayo? Gawin ninyo, ako na yata ang almusal nila, pangalian, hapunan, yung isa naman, ginawa kong pulutan. Marami daw tayong inutang. Pagka sa kamay na walang utang. Pero, ako naman ha. Sige, basta. Ito muna. Bago ko ikwento yan. Meron lang muna akong unang pakiusap. I hope pagbigyan ninyo ako. Hindi naman ito kabigatan. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo ko, mga lola ko, mga batang Maynila, huwag kayong papatoy sa kanila. Alam ko, nasasaktan ang damdamin ninyo sa mga masasakit na salitang binibintang nila sa akin. Alam ko, sumasakit ang tenga ninyo. Gusto nyo nang umuwi, pero hindi pa binibigay yung bigas, kaya ayaw nyo pang umuwi. Pero, kahit masakit sa tenga, tiniis nyo na lang. Sayang din naman, masasain din nyo. Alam ko, nakarinig na kayo. I think, lahat na yata ng pinakamasamang salita
idiniscover sa atin. Ang ikinalulungkot ko naman, lahat daw ng ginawa ko ay mali. Mali daw. Mali daw eh. Hindi pagbigyan natin sila. Pagbigyan lang natin. Total, kwentuhan lang naman to. Total, hindi pa mga kumakain. Sa kwento, mabusog kayo. Oh, kung lahat ng ginawa ko ay mali, hindi mali din sila. Kasama ko sila ng buwan nun eh. Ayaw ba? Tama ba? Sige. Magkwento tayo na may kwenta. Kasi sila walang may kwento kasi walang kwenta. Kita nyo, marunong ako magbara. Sige, tingnan natin. Sige lang, simple lang natin. Kasi kahit pa paano, medyo marami-rami na to. Kaya na akong testigo. Bakit? Kayo, mga naparito, hanggang doon sa Kodli, hanggang doon sa Mosak, dito sa Wakali, mga batang isada, kayo na naparito, at least, kayo, testigong buhay. At matangos ang ilong natin na may pagmamalaki sa mga kapit-siyudad natin noong panahon ng pandemya, walang nagutong sa lungsod ng Manila. Mayaman, middle class, mahirap, walang pinili ang inyong yorme para makakain ang Maynila. Yun ang kwento. Lagyan natin ng kwenta. 700,000 families buwan-buwan tumanggap ng food box. Ilagay nyo na lang sa 1,000 bawat food box. 1,000 na lang. 1,000 na lang. 700,000 times 1,000, 700 million. 1 times 8 months, 8 times 7, 5.6 billion piso. Saan ko kukunin yun? Umipat ako ng dito? Bakit? Bakit? Bakit ginawa ko na paraan? Ano sinabi ko sa inyo? Hindi naman ako nagkubli. Kailan ba ako nagsinungaling sa taong bayan ng panahon ng pandemya? Nakakalood yung lagi ako sa Facebook. Every Friday nag-report ako. Ano sinabi ko? Ang sinabi ko, nung magpapandemya na, nung mag-lockdown na, natatakot ang tao, baka magutom, baka mamatay. Ano sinabi ko sa Facebook? Pumanatag kayo mga batang Maynila. Huwag kayong mag-alala. Pag ako wala na maibebenta, wala na mautangan, nakita niyo itong milyon na ito, ipatata sa kutok kay tambunting makaraos lang tayo. Yun ang sinabi ko. Bakit? Taas ang kamay ng ama dito. Taas ang kamay ng ina dito. Taas ang kamay ng magulang dito. Dito. Pag walang matay ng anak nyo, gagawin nyo ng paraan? Di nga. Pinanaos nyo? At ang tawid nyo? Yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño. Mga kanon, mga kanon. Eh, malinaw yun. Malinaw na magkaroon at shoutout sa mga batang almaryo. Malinaw magkaroon ng air condition na paralan na mas maganda pa sa Holy Child. Tama naman. Tama ba? O, tingnan ninyo. Kung walang vision ang leader ninyo, noong araw, ang klase kinakansila dahil may bagyo. Ngayon, kinakansila dahil mainit. Tama ba? Pero yung almaryo,
bigyan ng jacket yan. Mano pa? Yun ay simula. Mano pa? Kung ang magad salamat. Ang Quezon, ang Tontohay, ang Isabelo, ang Perfecto, natalo ko lahat ang public school air condition, katulad ng Air Manila. Metro Manila, walang pasok sa gitna at pilit ng araw. Pero ang Manila, may pasok, aircon ang eskwela namin. Masama ba yun? Masama daw? Masama daw? Humigit, kumulang, 2,000 pamilya ang nagbago ang buhay. Bumagyo, uminit. Saan ka nakakita? Squatter lang dati, ngayon naka-elevator pa. Masama daw yun. Wala raw return of investment. Kailan pa naging negosyo ang gobyerno? Ang gobyerno ay gumagastos ng pera ng taong bayan para sa serbisyong ipagkakaloob sa taong bayan. Tingnan nyo. Matatanda na ang iba sa inyo dito. Hindi naman sa pagano. Yung iba dito, konti na lang ang birthday. Dito po, dito. Tingnan po ninyo. Nagkabagyo. Uminit ang araw. Yung mga pamilyang natira sa Condominium 1, Condominium 2. For the first time in history ng Maynila, nagkaroon ng condominium na pinagawa ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Mano pa? Kung magtuloy-tuloy yun, hindi lahat tayo makakondominium na. Sana all. What I'm saying is that ano man ang aking ginawa, hinaharap ko yan sa taong bayan. Bakit? Hindi naman ako nahiya. Bakit? Pinakinabangan ng taong bayan. May nagutom ba sa Maynila? Wala! May gamot ba noong pandemya sa Maynila? Meron bang bakuna sa Maynila? Nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Tulad ng gusto ng isang ina, ng isang ama, o ng isang magulang, mairaos niya ang kanyang mga anak. Yun ang pagtingin ko bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. Ngayon, kung yun ay mali, hayaan ko na po kayong maghusga. Ngayon, kung naniniwala naman kayong tama ang ginawa ko, nalulungkot nga ako. Yung mga dati kong kasama, nung araw, papuri rito, papuri roon, papuri kahit saan, palakpak dito, palakpak doon. Ngayon ako na pinakamasama sa kanila. Ang tanong ko, at ang tanong ng mga taga-Maynila, ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon? Anong gusto ninyo? Bilis-kilos o biglang kilos? Ngayon, marami na akong natanong, but for the first time, publicly, across age, dati kausap ko lang, puro matatanda. Ngayon, tatanungin ko kayong lahat, mga taga-Maynila, yung napapansin ko, dahil sinabi ko sa inyo, huwag kayong papatol, huwag kayong maninira, huwag, hayaan nyo na sila. Bayaan natin, pero tatanungin natin ng taong bayan. Tatanungin natin, kung napapansin nyo, yung napapansin ko, kaya kayo ang sasagot. Bakit? Kayo ang nakararanas kung totoo ba o hindi. Tay! Mga lolo't lola ko, napapansin niyo ba dumudugyot na naman ang Maynila? Tingnan niyo yung masino. Tambak na naman ang basura.
Ito masakit. Sinisipa taong bayan. Eh, hindi dumating yung truck nyo eh. Yung truck nyo hindi kasya sa eskinita eh. Nahirapan ng tao. Pinalitan ninyo. Sakripisyo mamamayan. Nangadugyot. Ngayon, totoo bang dugyot ka naman ang lungsod ng Maynila? Gusto nyo bang luminis ulit ang lungsod ng Maynila? Tulungan nyo kami. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, napapansin nyo ba? Kaliwat kanan na naman ang mga tulongges sa lungsod ng Maynila. Araw-araw na naman tayo sa lahat ng news outlet. Gabi-gabi, hold up dito, hold up doon, isnat dito, isnat doon, bukas kotse dito, akyat truck doon sa Arpen. Ano na nangyari sa atin? Nung panahon ko, nagsialisan lahat yan, yung mga tulongges. Nangatakot lahat yan. Bakit? Dahil ng panahon natin, may gobyerno sa umaga, tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Ngayon, ano pakiramdam ng mga nanay? Ano pakiramdam ng mga tatay? Nangangamba. Kung yung anak nila galing sa eskwela, galing sa trabaho, pag-uwi, kung buhay pa. O baka naagaw na naman yung cellphone. O baka na-hold up. Nay! Tay! May awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. We will fix the city with ayusin natin, didisiplinahin natin, kakalawitin ko ang lahat ng tulongges sa lungsod ng Maynila nang makapamuhay na naman tayo ng payapa at panatag. Ibabalik ko sa inyo ang pakiramdam ninyo na habang natutulog kayo sa peligro de ora, nasa isipan ninyo, alam ninyo, mahimbing ang tulog nyo dahil iniisip nyo, si Yorme, alauna na madaling araw, nasa kalsada pa. We will bring back order in the city. We will put it in right perspective. We will be competitive again. Nung umalis ako, nung sinimulan ko ang Maynila, we are number 16. Nung umalis ako, number 3 na tayo. Ngayon, number 16 ulit. Kaya, pasensya na kayo. Nagkamali ako. Nagkamali ako sa inyo. Patawarin niyo ako. Ang akala ko, hindi ko alam kung akala niyo rin. Kaya akala ko itutuloy na lang yung ginawa natin eh. Hindi na ako bago pa. Ngayon, total, tayong lahat at hindi raw tayo nakatulong sa kanya. Sa interview niya, hindi raw tayo nakatulong. Total, tayo naglagay sa kanya. Samahan ninyo ko, alisin natin sila lahat sa sitwasyon. Mga Maynila, bukod sa paglilinis, bukod sa peace and order, ibabalik ko yung mga bagay na simulan na natin. Minimum basic needs, healthcare, education, housing, and jobs for the people of Manila.
Sigurado ba kayong gusto niyo akong bumalik? Sigurado ba kayo dyan? Promise? Texman? Imatay mo sila? Joke lang. Oh, again. Nay, tay, mga batang Maynila. Pakiusap ko lang, ha? Ulitin ko, ha? Huwag po kayong magsalita ng masakit laban sa mga kalaban ko. Pabayaan na sila. Let's just move on. Let's just move on. Dahil at the end of the day, ang importante, kayo, tao, mamamayan, ang mahalaga sa halalang ito, hindi ang mga politiko. Kami, instrumento lang ng pagbabago. Konsepto, talino, karanasan, lakas ng pangangatawan. Ngunit, ang lahat ng yan ay pag-aari at ang may tanging kapangyarihan ay ang mamamayan na kanyang nasasakupan. Mga batang Tondo, uwian na tayo. Gutom na ako. Gusto niyo na lang umuwi. Oh, bago tayo umuwi, maraming salamat sa pagpunta ninyo dito sa Plaza Borones. And let me take this opportunity. Nakita ninyo, meron na ako mag-English ngayon. Charot. Na ipakilala sa inyo ngayong gabi sa proclamation rally natin na maiproklama natin ang ating mga kandidato. Nasa kanan ko, si Sharon Cuneta. Ang mabait natin Doktora Irma Alfonso. Ito naman, tatay niya pa na kasama ko. Nung ako'y Vice Mayor, kung siya lang tatay niya, magaling ang kanyang ama. Magaling din siyang nakasama ko. Lalo na nung pandemya, ang ating kusihang Jesus Taga Pahardo. Unang tagpo pa lang yung chairman, kasama niya na ako. Naniniwala ako sa kanya noon, naniniwala ako sa kanya ngayon, at patuloy ako maniniwala sa kanya. Bobby Hernandez. Naalala ninyo, nung inubos ko yung mga tolongge sa Arpen, alam niyo sino ang katulong ko doon? Batang Kundurin. Pagkalit ko rin sa atin, ang ating minamahal na magiging kusyal, Colonel John Iman. Shout out sa mga kasinidad ko. Yung mga batang tasikwet dyan. Naalala nyo ng bata tayo? Pag may basketball, magsusulisit tayo kay Pansay. Hoy! Shout out yung mga batang Bangkaso at saka Morsak. O yan, dinadayo natin ng araw yung ama niya. Bago naging congressman, nung po siya yun, natakot-takot na sulisit at inabot sa atin. Magaling ang kanyang ama. Magaling din na naging kusyal na kasama ko. Matigas pa. Kaya pa. Ang ating minamahal kusyal, Eric Ian Nieva. Noong dumating si Christine Reyes kanina, napansin ko yung mukha ni Ian. Parang tumigas. Tumigas yung panga. Kala ko ma-stroke na naman siya. Hindi. Halos maganda ba ni hindi? Kakakalikon.
Sige na, palapakan natin. Eric Ian. Kompleto na ang apusyal nyo. Kompleto na. Pinapilihan ng suka na namin yun. Ito ha, papaalala ko lang sa inyo. Noong 98, 1998, binoto ninyo akong pusuhan. 23 anyos din ako na. Ngayon, possible ka ako. Pero salamat sa inyo. Kahit sa murang edad, binigyan ninyo ako ng pagkakataon. And I hope, hindi ko naman kayo ipinahiya. Kaya naman, ito, 23 anyos din. Sino mas guwapo sa amin? Umalis kayo ng sagot. Ako pupirma ng ayuda. Bigyan natin ang pagkakataon. Ayaw natin siyang matuto. Kasi nung araw, reklamo na reklamo yan. Alam niyo bakit? Ano nire-reklamo niya? Papa, why you come home so late? Always. Hindi ko na may paliwanag sa kanya. Sabi ko, sa dami ng may sakit, sa dami ng namatayan, sa dami ng may problema, kulang ang 24 oras kung tugunan yung pangangailangan ng tao. Kaya sila napagkaitan ng oras bilang isang ama. O ngayon, naiintindihan niya na. Nung pinaikot ko, hanggang madaling araw, nasa kalsada eh. Sabi ko, ngayon, alam mo na. Kasi, hindi ko pwedeng ituro at mahirap ituro ang pagmamalasakit sa kapwa. Nasa tao yan. Wala yan sa paaralan. Sa paaralan ang tinuturo, ABCD. 1 plus 1 equals 2. Pero yung pagkatao mo, ikaw yan. At tanging mong matututunan yan kapag nakikita mo ang tunay na realidad ng iyong pamayanan. Yun ang sinabi ko sa kanya. O ngayon, nagulat siya. Eh siya umiiyak eh. Mas iyakin sa akin to eh. Yung nakikita niya pag may sakit, nagkukwento, papa, ganito, papa, ganyan. Now, you know. O kaya naman, halimbawa, nadali niyo na yung 5. Pwede niyo ba isingit? Isingit niyo na yung anak ng misis ko. Joaquin Lumagoso! Mahirap talaga mag-input sa bayan. Talagang hindi yan naipapasa, hindi yan natuturo. Kailangan nasa iyo yan. So, mga taga-Tondo, eto naman, binata pa. Bukasin pa. Taas ka ang kamay ng dalaga nito. Wala na kayo. Nanay. Ernest, nire-reto sa'yo si nanay. Magaling na congressman, at least, hindi ako napahiya sa kanya. Dito rin. 2022, nung sinabi ko sa inyo, bigyan nyo ng pagkakataon. At least, kaharap ko kayo ngayon, masasabi ko, proud ako sa kanya. Ang ibabalik natin muli na Congressman Ernest Joshua! Okay. Ito na mga partner.
graduates na po yan. Graduate ng Lasal. Graduate ang kurso Political Science. So sino? Alam niya ang trabaho ng gobyerno at pagiging presiding officer ng Sangguniang Pangulo. Siya ay graduate ng Lasal, pero dahil po siya. Ako, graduate ng Ateneo. Parang ayaw na maniwala. Palibasa, marami akong kaklase dito. No? Ako ay Ateneo. Ateneo di Tondo. Tondo High School. Oh, graduate ng Lasal, Political Science, aral sa kanyang ama, dating Vice Mayor and Presiding Officer. Gawin natin, ilagay natin ang maasahan nating Vice Mayor, Chief Atienza! Ito yung pangalawang pakisuyo ko. Kanina yung nauna, huwag kayong manihira, huwag kayong magsasakit ng damdamin ng iba, hayaan na natin sila, we move on with our lives. Ito yung pangalawang pakisuyo ko. Pwede ba? Ulitin ko muna. Gusto nyo ba talaga akong umalit? Okay, bigyan ninyo ako ng mga kasama. Dahil gusto nyo bang bumalik ang gobyernong mabilis kumilos? Yes! Hindi ko nagawa yon ng ako lang mag-isa. Kaya nga ako nalulungkot eh. Yung mga kasama ko, dating kasama kong gumawa ng napakinabangan ng tao, ngayon daw ay mali. Pero nandiyan na yan. O ngayon, pwede nyo ba akong bigyan ng mga kasama? Pwede? Ito ha. Usapan kayo na lang. Pwede ba pa-arbor? Arbor lang. Isa lang ang arbor ko. Pwede ba? Your next choice is straight. Ay. Bakit sinacharot-charot mo? Hindi na. Straight. Alis. Pagkapos ng eleksyon, bibili ako ng dividendyaso. Titingnan ko kung may prueba ba kayo. So, pwede straight? Talaga? Oh? Lalo na, yung iba dyan, yung kumanaw ko, madaling lapitan. Malapit na. Alam mo ah. But seriously, pwede ba mag-isuyo? Bigyan ninyo ako ng mga kasamang nakakatrabaho ko dahil gusto kong ibangon muli ang lungsod ng Maynila. And I can do that with them. So pwede, your next choice is straight. Nasa ka ba yung gusto straight? Kaya, aasa ako. O, ang sukli ko sa inyo, pag kayo'y nagtotoo, maglilingkod ako ng maayos. Gagawin ko ulit yung ginawa ko na dati. Uulitin lang natin. So muli, kain na! Uwi na! Aasa ako ha! Maraming salamat sa inyo! Pero ito ang surpresa natin ngayong gabi! Dumating na! Dumating na! Dumating na si Senador Amy Marcos!
kapulisan ng Manggagawa, Isabel de los Reyes, Gregorio Aglipay. Pagkat ang Katapangan ay hindi lamang sa paglalaban kundi sa pang-araw-araw na bakbakan kontra sa kahirapan. Sa araw ngayon, sa ating panahon, ang ating bayani ay walang iba kundi si Yorme Isko. Ibalik sa lungsod ng Maynila. Lumaban sa kahirapan at nagsimika. Lumaban sa kamangmangan at nag-aral ng puspusan. Lumaban sa katiwalian at nakita natin naging matagumpay. Dito sa harap ninyo, ako'y nangangako kasama ni Yorme at lahat ng ating konsehal, kasama ng ating vice-mayor at Milito at Jensa, kasama ng ating kongresista, na dadalhin ko ang tapang at sakripisyo hango ng tondo dyan sa Senado upang ibangon muli ang lungsod natin minamahal, ang Maynila. Ibagsak natin ang hindi makakatarungan ng presyo. Ang desenteng trabaho ay itaguyod, hanap buhay sa bawat pamilya, at higit sa lahat, tayo ay magkaisa. Nitong nakalipas na linggo, nahati ang sambayanan dahil sa biglang pag-aresto at pagtangay ng dating Pangulo Presidente Rodrigo Roa Duterte. Naglunsad ng isang investigasyon diyan sa Senado at napatunayan na sunod-sunod na irregularidad at paglalabag sa batas ang nangyari. Hindi ko po matanggap ang dagok sa akin, ang insulto sa husgado at ang hamon sa soberanya ng ating minamahal na Republika ng Pilipinas. Kumalas na po ako sa alyansa. Ako'y narito upang magkampanya ng mag-isa. Ngunit ninakap ako ni Isko at lahat ng konsehal ng Maynila. Maraming salamat sa inyo dito sa Tondo. Hindi ko po nakakalimutan pagkat ako tulad ni Isko, tulad ni Tatay Digong ay nagmula sa lokal. Alam namin ang agarang aksyon. Kilala namin ang tuloy-tuloy at tapat na solusyon. Mas malakas ang tenga namin sa kalam ng sikmura kesa sa bardagulan ng politika. Mas malakas ang boses namin sa pagtatanggol sa mahihina kesa sa walang tigil na siraan at pamumulitika. Kaya sa araw na ito, sana'y nagbibiriwang si Tatay Digong ng kanyang ika-80 kaarawan sa piling ng kanyang minamahal dyan sa Davao. Pero sa halip na magdiwang siya sa Davao, siya ay nasa malayo, mag-isa, malamig, may sakit, walang alyansa, ngunit tulad natin dito ay malakas pa rin, matapang pa rin, matatag pa rin. Kaya sa araw na ito, wala tayong regalong kailangan na hiling ng nakararami na makauwi at may pagtanggol ang kanyang sarili sa harapan ng husgado Pilipino. Dahil dito, hinihingi ko na samahan sana ninyo ako sa aking panalangin. Panalangin sa ating minamahal na patron ng Tondo, ang dakilang bata, ang ating Santo Niño. Mahal na poon, ikaw ang nagbigay ng lakas, tapang,
matapang at talino kay Rodrigo Duterte at sa mga inihalal ng bayan. Sa loob ng maraming taon, pinatunayan niya ang kanyang malasakit, sinakripisyo ang sarili upang magtanggol ng mahihina at buong tapang na lumaban para sa kapayapaan ng bansa. Ngunit, Panginoon, higit sa anumang kapangyarihan, idinadalangin namin ang kanyang kalusugan. Bigyan mo po ang matanda ng sigla, ng lakas ng katawan at isipan upang patuloy niyang madama ang pagmamahal ng taong bayan kahit siya ay nawalay sa amin. Gabayan mo ang katarungan upang ligtas siyang makabalik sa piling ng kanyang bayang minamahal. At mahal na Panginoon, hilungin mo po at bigyan ng kapayapaan ang aming bayan na nagkawatak-watak na. Maraming salamat kasi hanawa tayo ng Diyos. Mabuhay ang mundo! Mabuhay ang kasaysayan ng lungsod ng Maynila! Mabuhay ang babalik na Yorme Isko! Huwag po natin kalilimutan ang 139 Senador Ivy Marcos! Baby,
kulang ang iba na kasi madami maraan. At ako'y ganun pa rin.